Matagal na bang naging farm league ang PBA? Kasi hindi lang pala kay Jamie Malonzo hihinto ang pandudukot ng mga nasa overseas leagues dahil asahan mo na mas dadami pa raw to sa mga susunod na taon. Ikinatuwa naman ng Japan B-League ang pagkuha ng mga players habang hindi pa rin nababahala ang PBA sa nagiging hakbang ng mga PBA players na umaalis. Ang tanong, hanggang kailan magiging ganito ang PBA? Papayag na lang ba sila na madukutan taon-taon at tawaging isang farm league? Ang dating liga na dinadayo ng mga taga-ibang bansa, ngayon iba na ang pakay. Mga quiz, maaari nyo bang i-comment sa ibaba kung ano-ano ang pwedeng gawin ng PBA para bumalik ulit ang kanilang credibility bilang isang powerhouse league umano sa Asia? At ano-ano ang dahilan ng paghina nito? Way back 80s at 90s, naalala ko pa nga na may mga pumapasok sa atin ng mga players mula sa Korea. Kumbaga, nagkaka-interes sila sa PBA kasi nga kilala ang PBA noon na maraming talented players at exciting ang labanan. Plus, may high level of basketball din lalo na nung pinapasok na natin ang mga PhilAms. Dumaan na maraming taon kapansin-pansin na mas dumarami pa ang mga nangyayaring trades at sad to say, kadalasan sa kanila puro mga lopsided o hindi patas na palitan ng mga players. Halimbawa, matanda, kapalit ang bata, injured, kapalit ng young legs. Mas napahalata pa nga ito nung lagi nang nagpapatrade ng mga players yung mga big teams para makuha ang gusto nila. Tapos inaaprobahan naman yan ni Kume. At sa era ngayon, nabuo at mas dumami pa ang mga tinatawag nilang farm teams. Sa pamamahala ni Kume, Will Marshall inilatag ang UFA rule na kapag expired ng kontrata mo, malaya kang pumili sa kahit saang team basta't may mag-offer sa'yo. So kahit gusto ka pang i-keep ng team, kung ayaw na ng player, walang magagawang mother team niya kundi tanggapin na nawalan sila ng player ng ganun kadali at pwede nang makuha ng big teams ang player na yon ng walang rights to salary mula sa original team. Kapag maliit ang offer ng team, hindi ka napapansinin ng player. Syempre, saan pa ba sila dadako? Di dun sa kung saan mas malaki ang makukuha nilang pera. At yun na nga ang susunod na problema sa PBA. Hindi pantay na pasahuran ng mga teams at hindi na sumusunod sa salary cap. At kailangan din naman nilang lakihan ang sahod sa player na yon para makapagserbisyo sa kanila na matagal. So kung mas may capacity ka, much better. Mas mayamang team, better lineup. Mas maraming pera, mas maraming caliber players. Ganun lang kasimple. Kaya tingnan mong mga big teams, hindi na sila humahasa ng mga players kasi kaya naman nilang bayaran lahat ng players na gusto nila. Yung hinug na agad. At yun din ang isa sa pinakamalaking issue sa PBA na ang pagkakaroon din ng farm teams. At ang mas masaklap, may mga team sa PBA na pumapayag lang na maging isang farm team kapalit ang sustento. At dahil wala na ring plano ang PBA na magdagdag ng teams, nagsisiksika ng mga players sa isang team kaya nababangko. Eventually, ang resulta, kinukuha ng MPBL, yung iba nagliligang labas. Habang yung ibang nakapagpa-draft or mga veterano, sawang-sawa na sa ganitong klaseng sistema sa liga. Habang may ibang liga naman sa labas ng bansa na gustong kunin ang talento ng mga Pinoy at gawing instrumento sa fanbase. Kaya naman sa dugtong-dugtong na pangyayaring to, ang worst issue ng PBA ay sila na ngayon ang umano nagiging farm league sa buong Asia. Mayaman ang PBA sa talento at naniniwala din ako na capable tayo sa kahit anong klaseng tournaments. Ibang klase din yung determinasyon nila na may ipakita ang kanilang abilities kaya nga nagiging hot ang PBA ngayon sa labas ng bansa. Imagine, pinagtutulungan ng PBA ng halos 4 na Asian leagues kaya yung ibang PBA players ang dami na ng options nila. At well, masisisi mo ba sila kung nag-o-offer naman yung ibang bansa ng limpak-limpak na pera, VIP treatment, mataas pang level ng basketball doon? Si Jamie Malonzo, ang pinaka-latest example ng ating mga sinasabi. Isipin nyo mga kuisa, taga Hinebra yan pero may malaking sahod, umalis pa nga. Paano na lang yung mga taga-ibang ball clubs na hindi sikat at mababa magpasahod? Di mas lalo na. Ayon sa Spin, hindi pa nga raw magtatapos kay Malonzo lahat. Meron pang at least 3 active players sa PBA ang susunod ngayon kay Jamie Malonzo. Sa ika-50 years ng PBA, tanging 4-point shot lang ang kanilang sinasabing innovation. Dapat siguro, pinagtuunan muna ng pansin ang pag-aayos ng mga main problems ng liga bago mag-innovate ng 4-point shot na hindi naman talaga pure innovation. Hindi naman talaga problema ang 3-point shot Ito ang mga problema ng PBA. Ano-ano sa tingin nyo ang solusyon dito?